Ayun na nga mga sangkay, sablay po ang paninira ngayon ng mga DDS laban po kay PBBM at ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat mga sangkay? Ito pag-usapan po natin itong matinding pagkapahiya na naman ng mga DDS. Ngayon mga sangkay, nagsalita ang Malacanang, no? Yung executive secretary patungkol po ito mga sangkay sa BICAM, no? Na lagi po nilang didiinan doon mga sangkay na hindi, nakapirma kasi doon si ganito, ganito, ganito. So, nangungurap daw po ang pamahalaan. Ngayon, sino ba talaga ang may mali? Sila PBBM o yung Congress na siyang nagdala mga sangkay o nag-uusap-usap patungkol po sa national budget? Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.42 million subscribers na. Tilang tulog na lamang po 1.5 million subscribers na po tayo. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at nais mapabilang sa lahat ng mga dumarami mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang, i-click nyo lamang po yung subscribe. Sa ibaba ng video na to, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto mga sangkay. Anyway, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. So eto guys, pag-usapan po natin ngayon. Itong patungkol po sa ginagawa nitong mga DDS sa paninira. Nung una mga sangkay, sablay po yung kanilang paninira tungkol sa GAA na yung national budget ay hindi daw po dapat aprubahan dahil nga po may mga pirma daw po doon sa BICAM at yung GAA daw mga sangkay, itong GAA ay may mga blanco rin katulad po ng nakita doon sa BICAM na may mga blanco pero pirmado daw po ng mga senador at mga congressman. Ngayon, sumablay kasi yung GAA, mayroon pong yung mga blanco na sinasabi po doon sa BICAM, nitong mga DDS, may mga nakasulat na po doon kung magkano yung budget at wala po doon blanco mga sangkay, no, sa bawat mga magiging program ng pamahalaan. So, medyo sila doon, tagilid. Ngayon, mga sangkay, ang pangalawa nilang taktika, focus tayo. Focus tayo dito sa BICAM. Ito lang sa BICAM tayo. Kasi napahiya na tayo doon sa GAA. Dito tayo sa BICAM. Bakit daw ang BICAM may perma na? Samantalang may mga blanco pa doon. Ang paliwanag dyan, mga sangkay, napakasimple lang. No? Ito po ay hindi pa pinal, no? Na final o pinasa po kay PBBM. Kumbaga, draft pa lang. Parang sa isang project. Nandun pa lamang po yung isang proyekto. Pero hindi pa po na isa sa pinal. No? Andun pa lamang po mga sangkay, nakalista pa lamang po doon, pero yung iba, may mga kulang pa. Pero ang kine-question po nila doon, hindi. Kasi sa BICAM report, dapat wala pa pong perma yun. Pero bakit may mga perma doon? Ngayon, sino ba talaga dapat ang managot? Dito mga sangkay, nagsalita ang Malacanang. At napakasimple lamang po no, ng sagot dito at common sense, madali pong maintindihan ito kung talagang may utak ang makikinig. Hindi dapat isisi sa Malacanang ang umano'y nakitang blankong items o halaga sa bicameral conference report para sa panukalan 2025 national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang nakarating sa Malacanang ay ang enrolled bill na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman hindi niya mananagot ang Malacanang sakaling iakyat sa Korte Suprema ang isyung ito sa 2025 budget. Okay? Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Correct. BICAM. Ibig sabihin, mga sangkay, walang kinalaman ng palasyo kasi ang nag-uusap doon, mga senador at ang House of Representatives. So, ibig sabihin, sila po ang dapat i-question bakit dinadami po si PBBM. Diba? May mga talagang makikita po natin dito, medyo, sorry sa word, pero may mga diferensya po talaga sa pag-iisip eh. Pero yun national budget, hindi naman po ang nag-decide dyan si PBBM. Actually, mga sangkay, inayos pa nga po ni PBBM, di ba? Nung nakarating po sa kanya. O hindi, itong sa Department of Education, hindi. Dapat dagdagan natin ito, di ba? Ganun ang nangyari mga sangkay. So, ang dapat sisihin dito, kung bakit may mga perma. Actually, hindi po yung big deal Ginagawa lamang pong big deal ngayon itong mga DDS. Dahil nga po, nagkaka-ano-ano na sila, mga sangkay, nagkakabulbul na po yung mga banat nila sa
pamahalaan. So ngayon, mga sangkay, dahil wala na po silang palusot, nabisto na po yung kanilang mga paninira, focus na lamang po sila sa BICAM report. Hindi, may mga perma daw po doon eh. Di ba? Pero mga sangkay, lalo po silang nabahiya nung sinabi po ng pamahalaan, hindi kami dapat nagsisihin dyan. Yung Kongreso dapat, sila ang magsalita niyan. Sila po yung mananagot dyan kung gusto nyo nang may mananagot. Kasi aakyat daw po sa Supreme Court, so magkakapahiyaan lamang po yan. Ito mga sangkay, dati pong taga-Supreme Court, isa po siya sa mga justices doon. So alam po niya mga sangkay ang trabaho doon. Kasi sabi niya, hindi kami yan. Kami, nag-aproba. Yung nakarating sa amin, permado po doon na mayroon na pong mga nakalagay yung items na sinasabi nilang blanco. Di ba sa BICAM kasi may mga blanco. Doon sa nakarating po kay PBBM, mayroon ng kumpleto na kasi hindi nga po yung po pwedeng permahan ng hindi kumpleto. Kaya nga sabi po ni PBBM, di ba? Para namang hindi naging presidente si PRRD. Bago po pipirmahan ng Pangulo yan, kailangan kumpleto yan at wala pong kulang. Diba? Yun ang sinabi po ni PBBM. So ngayon, lalo po silang naabiso mga sangkay at lalo po silang nadiin na naman sa pagkapahiya. Hindi ko alam ano pa ang ipapalusot nila dito mga sangkay. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Correct. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Ayun, President. finished product. That's very simple and common sense. Guys, gamitin to. Yung mga DDS dyan, gamitin nyo to. Bakit nyo sisisiin si PBBM sa BICAM report? Or BICAM document doon na mayroon po mga perma, may mga blanco na item pero may mga permado na. Bakit nyo sisisiin ng Pangulo? Hindi naman yung BICAM yung nakarating sa presidente ng Pilipinas. Ang nakarating po doon, yung finished product na kumbaga. Andun na po, permado na po ng mga senador, ng House of Representatives, kompleto na po yung mga items doon. Actually, makikita po yan via online, di ba? Makikita po yan sa online na andun nga po, may kompleto nga po talaga yung mga items na sinasabi. Di ba? Itong mga DDS kasi talaga, masyado lamang po talagang ma-issue kasi nga po, ang gusto nila mangyari, mailagay na po doon yung mga trip nilang politiko. Which is malabo po yan mangyari. Maghintay kayo sa 2028. Ganun lang kasimple. Hindi yung blank check. Giit ni E.S. Bersamid, wala silang kinalaman o maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng blankong halaga sa BICAM report. Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa... Ayun din, sir. Hindi po maaalis sa mga DDS yan. Kasi nga, para sa kanila, kahit bistado, napahiya ng mga sangkay. Sige, kapalan na lang na mukha. Banat pa rin kung banat. Hindi, yung BICAM report, sisihin ng Pangulo. Di ba? Ganyan sila eh. Ganyan sila, mga sangkay. Ngayon nga, pahiya na naman po sila. Pero ano na naman yung sasabihin nila? Hindi, wag na kayo magpalusot. Kurap talaga kayo. Anak ng toko, di nag-iisip. Hindi nila kinagamit mga sangkay yung kanilang utak para po maintindihan na bago makarating sa Pangulo, yung BICAM na yon, pinag-uusapan po yun ng Congress. Sila dapat ang i-question nyo, hindi yung presidente ng Pilipinas. Nagigets nyo ba mga sangkay? Tapos may plano pang ipa-impeach si PBBM. Ano yun? Kitid ng pag-iisip no? Anong kinalaman doon? Sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? That is why we resented so much yung impression that the president was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang makakasagot lamang sa isyong ito ay ang mga miyembro ng BICAM. Mismo. Ganun kasimple. So, wag niyong ididirekta kay PBBM. Ito mga sangga, ini-issue, hindi. Si PBBM kasi may kasalanan dyan. Nangyari nga po yan kay PRRD, di ba? Sabi po ni Panfilo Lacson. Actually, nangyari din yan noon. Kaso nabusisi ka agad. So, ang nangyari, inulit-ulit. May mga nadagdagan pa nga pong budget. Di ba? So, dito mga sangkay, napakakaunting error. Actually, okay naman na eh. Ang naipasa na po kay PBBM, maayos na, kumpleto na yung items doon. May mga nakalagay na po kung magkano, mga sangkay. Makikita po yun sa website. So, wala mga sangkay. Ganito po talaga sila mag-isip, mga DDS eh. Yung sinasabi po nila na
blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. Mismo. Naniniwala rin si E.S. Bersamin na dati na ring nagsilbi bilang Chief Justice ng Supreme Court Ayan na, dating Chief Justice. na hindi pipigilan ng SC ang implementasyon ng 2025 GAA. Mismo. Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Ilang individual ang nagpaplano Ayan o, sila mga sangkay. Sila dapat ang tinatanong nyo. Di ba? Sila dapat ang tinatanong, hindi po yung anak ng toko. Nag-aanuhan tayo dito, mga sangkay. na iakyat sa Korte Suprema ang issue sa umunoy blankong items sa BICAM Committee Report sa 2025 budget. Nel Baribuho, Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Ano ba ang inyong komento sa mga DDS? Alright guys, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ngayon din, mga sangkay, pagkatapos po ng ating vlog ngayon. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.